Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, at ito na ibigay naman ngayon kay Father Darwin Gitgano sa kanyang greetings. Father Darwin Gitgano, good evening. Good evening mga kapatid at sa lahat ng nandito at laging sumusubaybay sa ating programa sa live at sa YouTube channel at sa Facebook page natin. Maganda, ngayong araw na ito ay Solemnity of Epiphany. The manifestation of God. Dahil nung una ay promise lang yan. Promise lang ng Panginoon na may isang lalaki, na batang lalaki na paparito sa ating mundo. So, ang mga tao, ang bayan ng Israel ay tuwang-tuwa, galak na galak, dahil may promise ang Diyos. Di ba? Kung may mag-promise, may nag-promise sa atin, anong feeling natin, anong maramdaman natin, di ba? Saya, no? Galak ang ating puso, yan ang maramdaman natin. At ang magandang balita ngayon, hindi lang ito promise, tinupad talaga. For example, sabihin ni Brother Jando, Brother Angel, mag-promise ako sa'yo, bibigyan kita sa paborito mong cellphone this coming 2025. At si Brother Angel, upon hearing the promise of Brother Jando, ay tuwang-tuwa. Salamat, Brother Angel, sa promise mo. Kung natutuwa si Brother Jando sa promise, si Brother Angel sa promise ni Brother Jando, lalong-lalo na kapag tutuparin ni Brother Jando. Di ba? Sasabihin ni Brother Jando, 2025 na ngayon, Brother Angel, ipadala ko na ito. Bigyan mo ako ng address mo. Nandito na yung favoritong cellphone mo na magagamit mo sa evangelization natin. Ipadala ko na sa'yo. At dumating na sa kamay ni Brother Angel yung promise ni Brother Jando. Sasabihin ni Brother Jando, Brother Angel, Brother Jando, yung promise mo ay nandito na sa aking kamay. No? Ano yung pakiramdam ni Brother Angel? Doble yung saya. Doble yung galak. Yun din ang ating naramdaman ngayong mga araw na ito. Dahil yung promise ng Panginoon ay hindi na natiling promise. Yung kanyang pangako ay hindi na pako natupad. No? The manifestation of God. Ngayong araw na ito ay natupad ang mga pangako ng Diyos. At sa ating mga evangelizers na kasama natin ngayon, no, ay wala. Jando? Naputol. Naputol ako sa... Bakit naputol itong ano? Oh! Brother Jando! Nawala! Ang sagot. Brother Jando? Okay, so hintayin na makapasok si Father Darwin Gitgano. Brother Jando? Ito. Ayan. Saan ba ako naputol? Nawala. Saan ba ako naputol? Doon sa kakasabi mo lang ngayon lang. So, doon yan. sinabi mo ngayon lang. Ngayon. So, tuwang-tuwa na si Brad. Natupad na. Father, yung natupad na. Natupad na yung pangako ng Diyos. Natupad na din yung pangako ni Brother Jando kay Brother Angel. Anong naramdaman ni Brother Angel? Doble ang tuwa, doble ang galak, doble ang saya. So, dapat natin dito sa punto por punto, ngayong araw na ito,
Brother John Ray, Brother Aljan, Brother Romel, Brother, sino po nandito? Brother Angel, Brother Romel, no? Doble ang ating saya. Hindi sa bonus, hindi dahil sa bonus. Hindi dahil sa natanggap natin na material blessing. Dahil po sa wala po yung bonus, Dre. Oh. So, yung saya natin, Brother John Ray, hindi dahil dyan. Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pinadala niya visibly, physically, ang kanyang anak. The manifestation of God. No? Yan po ang kaulugan ng Epipanya. So, ngayon, mga kapatid, dahil alas na yung mag-bless na ako sa mga religious items ninyo, so ngayon, mga kapatid, buksan natin ang tanungan portion niya. Pakiusap po, direct to the point po para mabigyan naman natin yung iba ng pagkakataon na magtanong. Brother Jando. Okay, narinig niyo ang sinabi ni Father Darwin, ha? Walang paligoy-ligoy. Ang tanong, straight to the point. So, atin ang simulan ang ating tanungan portion. Itanong mo kay Father D. Itanong mo kay Ang Father unang D. nagpaisan dito ay si Naruchi at saka si Joshua. Kung sino sa dalawang ito ang unang magbukas ng camera, siyang mauuna. Naruchi at saka Joshua, kung sino ayun, nauna si Naruchi. Okay, good evening sa iyo, Naruchi. Go ahead, bro. Ngayong gabi, Dre, Merry Christmas. Ngayong gabi, Bro Noel. From Davao City, Dre. Davao City. Opo, ang among kurang parong po, Dre, kay may mali mo siya basta-basta mapa-convince ba na mag-bless o religious articles using exorcism sacramentals. Pero mag-bless siya, ang regular na blessing. So, sample day kung kaning magpa-bless ko o Benedictine cross, so mag-bless siya sa ordinary prayer na. Ako pa na, Dre, is kung saan mauna, Dre, ipa-bless na ko daan siya sa amuang parokya, Dre, bago na ko ipa-bless sa imo sa online, or pwede na po na mauna o bless sa imo, Dre, sa online. Tapos, saka pa na ko ipa-bless sa amuang parokya o sa mong paroko, kung ginsa man ang pari nga mga timing nga mag-misa. Salamat, Brother Noel, no? Unang-una, lahat ng pari maka-bless. And then, kung hindi siya gagamit ng ritual, yung tubig ay holy water lang. Ha? Yung asin ay holy salt lang. No? Kapag hindi na gamitin yung ritual ng simbahan. Diba? So, naging banal pa din yon dahil it is blessed by the priest. But not exercise. Pero kung gagamitin niya ito, blessing and exorcism, ang tubig mo ay holy and exercise water. It is the intention of the church prevail. Diba? Pero kahit i-bless lang yan ng pari, yung tubig mo ay holy water na yan. Dahil yung nag-bless niyan ay ordained by the bishop. No, automatic yung tubig mo ay holy water po yan. So kalimitan sa ating simbahan ay holy water po yun. Not exercise. No? Pero noong unang mga araw, bago nila i-bless yan, i-exercise. So kung for example ha, babasahin ko yung ritual ng simbahan. Example sa oil. God's creature oil, I cast out the demon from you. So, exorcism muna bago blessing. Di ba? So, example dito sa tubig. Hindi po ako nagawa dito ha, ng simbahan po. You creature of water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty. I cast you out. No, I purge you in the name, evil, the name of the Father, the Son. You creature of water, I cast you evil by the living God. So, una, bago i-bless, and then, kasunod na yung blessing. No? Bago i-bless, i-exercise. Yan po ang nasa ritual, kapatid. Naintindihan ko yung ibang pari, kapatid, dahil hindi yan naturo namin sa seminaryo po. Okay? So, ang proper, base dito, exorcism, and then blessing. Okay.
Kapatid, may follow-up question? Thank you, Dre. Last question ako, Dre. About sa nako'y libro dati, nakatulog karoon na katong Feng Shui na libro ba? O nagbasa na ko to, yawa pa man ko'y alam ko na din that time sa pagturo na sa simbahan, especially spiritual warfare. So, na mga pipila to na ako ang gina-adapt, pero sa dihang nakatuon na po ko diri sa punto por punto, so gilinaw sa na ako to siya. So, akong pangutana dire, kinalan ba na ako really destroy ang book or hayaan lang na ako siya na reference na lang. Anyway, wala naman ako siya ginagamit. At the same time, pinaka-importante is i-renounce na ako siya niya ng whole family po. Para na po sila na dapat wala yung tayo mga superstitions, any superstition na isa rin ito ang kani libro about Feng Shui, bro? Libro about Feng Shui? Opo. Ang question dire, ang question lang is, need pa ba na ako siya na i-destroy yun siya or hayaan na ako na maging reference na ako siya as part sa mga files sa libro or need na ako siyang i-deconsecrate ba or i-destroy. Ito lang, Andre. Okay, salamat bro. Kung gagawin mo yung reference, no, para maituro mo din sa iba, okay lang. May background ka. Paano mo ma-explain sa iba ng superstitious yun without reference, di ba? Maging judgmental tayo, di ba? So, mas mabuti as a reference. Hindi mo na gamitan for superstitious belief. Okay? Ito lang din. Lagyan ka salamat. God bless, Brother Noel. Okay. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Father Ronald, good evening. Hello po. Mayong magandang gabi po sa lahat. Hello, Father D. Thank you Oh, po sa sister. sa Panginoon. Thank Maraming you. salamat po sa lahat. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. Matagal ko na po itong naisitanong. Yung may kaibigan po akong nakakita ni Mama Mary at saka ni Papa Jesus, yung ganito si Divine Mercy. Sabi niya, pinahiyupan niya yung kamay ko, sabi niya, tingnan mo yung nakakita siya ng lulo ko, nakita niya yung patay na lulo ko, tapos gusto daw ng lulo ko na yakapin ako. Sabi ko, hindi ako maniwala dyan kasi anong tawag doon. Tapos sabi niya, hindi ako makakita niyan. Tapos ang tanong ko doon, Father, na contaminated ba ako doon kasi nakipag-communicate ako doon? Salamat kapatid. Kapag meron siya mga makita na mga spirito, lalo yung mga patay, related siya sa spiritista. No? Lalo na makakommunicate siya. Bawal po. Sa talata 2, bro, bawal makikon-communicate sa mga spiritista, Brother John Ray. Isaiah 8:20. Sige, basahin natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito kasi talaga ginagamit namin nung nasa SDA pa ako, pangunta sa mga Katoliko na matigas yung ulo. Ito yung ginagamit namin. Ayan. Sabi dito is, ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyon. So, una-una, kapatid, kung ang mga espiritu, like Moses, the Transfiguration, di ba, napakita din si si Moses, si Elijah, sino pa yung nagpakita kay Kristo? The 3 major prophets pa yun. Si Moses, the Transfiguration. At din kung makakommunicate siya, gamit yung psychic power niya, kailangan maiwasan mo yon. Pero kung yung mga kaluluwa, kapatid, either sa impyerno, sa langit, or sa purgatorio. So, yan po wala pong espiritong gala na palibot, no? Kung meron pang wandering soul, bakit walang ministry ang simbahan sa mga wandering souls, di ba? So, mag-ingat ka lang, kapatid, and then, dahil hindi ka naman lumapit sa kanya, siya naman lumapit sa iyo. So, ang tanong mo ay na-contaminate ka ba? Hindi ka naman naniniwala sa kanya. Pero para safety tayo, continue to pray the prayer of protection and then renouncement. And then, mag-simple prayer of deliverance ka.
hindi ka naman possessed, no? Pero i-deliverance mo yung mga attached spirits na posible galing sa kanya. Kapatid? Okay po, salamat po, Father. Next po pong tanong po ay, yung kapatid ko na isa, nagpabinyag siya sa ibang sekta. Tapos may sinalihan siya na grupo na nagpatato din siya dito sa anong tawag dito? Sa braso. braso. Sa braso po. Tapos lahat po kami na mga kapatid niya, na pamilya niya ay contaminated din. Unang-una kapatid, hindi lahat ng tattoo is automatic demonic, ha? Pero narinig ko yung yung DC na yun, narinig ko yun sa iyo na bawal po yun. Explain ko may ink na consecrated. Yung ink, may consecrated na ink. Hindi lahat ink consecrated sa demon. Diba? So therefore, hindi lahat ng tattoo ay demonic ink ang ginamit. Example, may ink na gamitin, artist ako. Itong ink na gagamitin ko ay consecrated to demon. Kahit image pa ni Mama Mary yan, demonic pa rin yung tattoo mo dahil yung ink is consecrated to demon. Yan po yung conference namin 2 years ago. Isang exorcist from Italy. Nakalimutan ko sa pangalan niya. Sa Amerika. So, hindi lahat ng tattoo ay demonic. Okay? Yung ink. Pero para safety tayo, hindi na lang tayo magpatattoo, di ba? Hindi naman natin alam, no? Saan galing yung tattoo na yan. Okay? Hindi lahat. Sunod na tanong, kapatid. Pangatlo pong tanong is, last 2017 po, may kalibin po ako dati. Maybe 1 year or 2 year ba yun? Tapos, yung lahat ng pamilya niya, yung mama at papa niya, yung papa niya is manggagamot at mambabarang at saka marunong magpagaling at anong tawag doon? Mag-curse. Magpagaling at saka mangdaot sa ibang. Basta mangbabarang. Tapos, yung tanong ko doon, napatay na yung papa niya, ang tanong ko doon is, yung papel na pinapakain ng papa niya sa ECO, yun ba yun, na-contaminated ba din ako doon? At saka sinabi niya sa akin na wala nang magmamahal sa akin, tapos kinurse niya ako ng ganun. At ang dami pa niyang mga sinabi na hindi na kaaya-aya, tapos yun ba, hindi na po ba, may ano po ba yun siya? Gusto ko pong mawala yung court na ano niya, kasi sabi niya wala na daw. Wala na po daw. Ganun yung sinabi niya sa akin. Gusto ko yung mabigyan ng linaw. Huwag kang matakot, kapatid. Go to the sacrament and then use the sacramentals. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Yung sacramentals and sacraments are very essential sa ating protection. Okay? Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Yan po is the greatest protection. Lahat tayo contaminated ako, nung bata pa kami, ay pupunta talaga sa mga albularyo, di ba? So, we are contaminated by the occult practices from our ancestors, ating mga ninuno. So, lahat naman tayo. Pero good news, dahil nandito ang simbahan, natatag ni Cristo to protect us through the hands of the priest, kapatid. All is well. Activate your faith, not your fear. Okay? Thank you. Amen. Thank you, Father. Maraming salamat po sa lahat. God bless, sister. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Three Kings to all. Happy Three Kings. Sister Ronadel Gerona. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Ronadel. So, lipat naman tayo sa another nakabukas yung camera kay Judy Ann Boyose. Ma'am Judy Ann, good evening. May gabi, Judy Ann Boyose. From Saudi. Wow, Saudi. Nakapunta na ako sa Saudi. Southern Leyte. Joke, sis. Magandang gabi.
Hindi pangutana. Mm. Magandang gabi po. May tanong po ako. Yung Exodus 90 days program, ano ba siya? Nakasubay ba siya sa simbahang Katoliko? Exodus? Exodus 90 days program. 90 days. Ano yon? Ano yung 90 days program? Parang ano siya, Father, parang takpal siya. Parang siyang lantern, lenten 30 days. 30 days. Pang lenten. 40 days yung Lent natin eh. 90 days. Hindi ko alam yung 90 days eh. 40 days lang. Sino nagsagawa doon 90 days? 40 days lang ka Moses. 40 days din yung kag Kristo. 40 days yung sa biblical 90 days. Parang siyang offer. Born again yun. Offer 90 days? Mayroon, Father. Sino ba yun? Sige, Brother Mayroon Angel. po, Father. Ikaw, Brother Exodus Angel. 90-day program for Catholic. Hindi ko alam. Sige ka na sugat, Brother Angel. Oo, so it's an intense program yun based on prayer, asceticism, and fraternity for 90 days. So this will take cold showers, abstain from alcohol, pag-fasting ka. So yes po, may turo ang simbahan dyan ang Catholic tungkol sa 90 days program. Actually, for men lang, nakalagay dito for men lang no? Pero siguro, sinama na sa mga hanggang sa Easter po yan, kapatid. Kaya pala. Magsimula po. Depende lang po sa yung kailan mula ang... Yes, kasi sa yan sa Ash Wednesday. Hanggang Easter Sunday po yan. Kasi ang Easter kasi paiba-iba yung yan. Depende doon sa ng full moon ng yan ng mga Israelita noon. So ngayon, yun ang so 90 days hanggang sa Easter po. Ay, hanggang Easter pala yan. Kaya nga, umabot ng 90 days. Father. Sige po, salamat po. Yun lang po. Yun lang po. Sige, salamat Brother Angel. Yan lang po nakarinig. No? Pero until, galing sa Ash Wednesday siguro, and then until resurrection? Until resurrection yun ba? Or until ascension? Hanggang resurrection Easter. Mayroon si Father Mike Smith na vlog dyan. Doon sa Exodus 90. Opo. Salamat, Brother Angel. Sister, mayroon ka pang ibang katanungan, kapatid? Okay. Wala na si Ma'am Julian. So, dito naman tayo sa next naman. May Bro Jando, natin, kailan umpisa ng Exodus dito? January 20. Umpisa ng Exodus 90, 2025 sa Catholic Answers. January 20. January 20. 20 po. So, higit sa 3 months. Halos parang ganun siya eh. Baka hindi include yung mga date ng siguro may excluded na araw. Pati sa women pala meron na rin po. Okay, salamat Brother Angel. Brother Jando. Okay, so may apat na nakaresan dito. Si Joshua, si Bro Jury, si An Obrador, tsaka si Evelyn Japan. Kung sino man sa apat na ito ang unang magbukas ng camera, nauna si Jury, ayun. Okay, Bro Jury, good evening. Good evening, Father. Good evening, Staran. Good evening, kapatid. Father, akong yung tanong ko ba is itong tungkol sa novena ba? Novena Mass, yung kapistahan. Kasi dito, malapit na ang malapit na ang Pista Senior ba? May kaibahan po ba yung in terms of spiritual
kumbaga spiritual resort or spiritual effect. Kung sakaling dito medyo may kalayuan kasi yung sa Cebu City saka lugar namin. Pero meron kami novena dito sa Kuan. Parang same schedule lang din ba sa novena sa Cebu ba? May slight difference ba yung Father in terms of what? Or ano pagkakaiba po nung pupunta ka talaga doon sa mismong venue or sa pagkakaiba nung doon ka mag-celebrate sa pag-attend mo ng novena mas sa parokya mo? Ano po? Unang-una kapatid, ang value dyan ay hindi yung, sabi dito sa sinashare ko kanina, faith and good intention are quite enough. So, hindi pagpunta ko doon, feeling blessed ako, feeling consoled ako. Pupunta talaga ako doon para ma-feel blessed ako at para matanggap ko yung gusto ko. So, ang disposition natin sa pagpunta or hindi pagpunta or pag-attend lang ng devotion sa God is everywhere, kapatid. Doon ang God is everywhere. Ang pinaka-essential dyan, kapatid, faith and good intention are quite good enough. No? Are quite enough. Hindi yung kulang yung novena ko dahil hindi ko nakapunta sa Santo Niño. Local lang itong sa akin. Parokya lang. No? So, buti talaga. Kulang yung January. Pero hindi ka nakapunta doon. Hindi maganda yon. Pinaka-importante sa devotion natin is faith and good intention are quite enough. Sinasabi dito, example, this faith may be lively and informed by charity. In other words, to recite the rosary, it is necessary to be in God's grace. Ang pinaka-importante, kapatid, sa devotion natin, the necessary element is we are in the God's grace. Pupunta ka doon, wala kang kumpisa. Hindi maganda, di ba? So, ngayong January 9, na-highlight ko po, dahil pupunta ako sa January 9, 7 p.m. yung yung schedule ko, highlight ko yung plenary indulgence dahil yan talaga yung source of hope natin. Maraming hindi nila alam. Pupunta ng lahat ng mga simbahan na pilgrim church. Pinupunta natin. Kahit hindi pa pilgrim church, pinuntahan mo na. Pero hindi mo alam eh. So, kailangan, yung ating faith must be lively. Paano ba yan maging lively kung wala kang alam? And informed by charity. No? It is necessary to be in God's grace, or at least in quest of it. This faith must be strong and constant. Meaning to say, ang ating devotion should be strong and constant. Pupunta ako doon or hindi nagkulang dahil nandito naman ako. Nag-attend naman ako sa novena sa parokya ko. Okay? So, ang pinaka-essential, kapatid, yung disposition natin. Pinaka-importante. We are in God's grace in attending the novena. Now, from first day until the end. Yan ang pinaka-essential, kapatid. Kahit hindi ka pa nakapunta, masigit ka pa sa nakapunta. Sa mga nakapunta doon, pero wala naman silang proper disposition. So, ang pinaka-importante, kapatid, yung disposition mo. Okay? Higit pa yun sa nakapunta. Second question, Father. Sige. Okay, Father. Noted, Pastor. Second question, Father, ba yung dito sa Simalan, Father, ba? Na-acknowledge po ba yan ng Father? Dito sa Simalan? Acknowledge po ba yung... Acknowledge sa mga obispo natin lokal, pero hindi pa officially approved by the Vatican. Okay. Yung devotion. So, dito lang local. Local pa. Okay. Sige. Yan lang po ang question, Brother. Salamat po. Brother Jury. Evelyn Japan, good evening. Click unmute. Hello, Sister Evelyn. Good evening. Taga saan? Good evening, Father. Japan po. Japan. Kaya pala, Evelyn Japan. Kasi
pumapasok din ako sa Rosary na alas 3 ng punto por punto. So, prayer din po sila na warrior. ang daming pangalan, sa kailangan lagyan nyo na lang anong lugar, I see. pangalan sa lugar. So, yan, ginalagay nyo lang ng Japan, Father. Good evening po. Good evening, I'm Sister so blessed, Evelyn. Father. Nakita ni rin kita dito sa nakausap. Salamat Wish sa ko Diyos. po ito. Tsaka Happy New Year. Merry Happy Christmas. New Year, Sister all. Evelyn. Eto, may tatanong po ako, Father. Dalawa. Kasi may pare dito, Father, na Italian. Tapos, 3 times ako nagko-confess kasi followers po ako sa inyo yung confession. Kaya lang, Father, anytime na nagko-confess ako sa kanya, na-open yung third eye ko. Tapos, ay worse pa, 2 beses na yung worse noon kasi in Bisaya, Father, disundog ang itsura sa kumbana. Tapos, akala ko, rest day na namin yun. Akala ko gising na siya ng alas 7. Lumabas pa siya ng labas na kasi may deliver dito ng newspaper. Kumuha pa siya, tapos pumunta pa siya dun sa namin sa toilet. Sabi ko, bakit ka maaga? Sa isip-isip ko pa yun, Father, ba't maaga to? Rest day naman. Totally pag ganyan, alas 10 or 11, gigising siya. Opo, na umaga. Tapos, ang tagal, lumabas sa toilet. Sabi ko, binaksan ko yung toilet kasi hindi naman na siya, alam ko, hindi na nilaki, narinig ko. Siguro around 7 minutes na yan, Father. Tapos bumaba siya ng alas 9 na, sabi ko, hindi kasi ako umakyat sa itaas ng kwarto namin. Kakagising mo lang. Sabi niya, bakit? Rest day natin. Sige, wala. Sige, okay, wala. Bakit? Sabi ko, wala. Kasi akala ko gumising ka ng alas 7. Sabi ko, hindi Sabi na. So, naman ako, nag-try na naman, gumawa na naman po ako, pumunta na naman po ako ulit kasi nag-confession na naman ako sa kanya. Ganon din, Father. Nag-open, nakikita ko na yan dito sa kusina namin. Talagang tao, yung nakikita ko nakagamit, naka-brown na t-shirt, naka-short ng, virtual lang na tao talaga nakikita ko sila. Sabi ko, pero sa feeling, ko naman, Father, hindi ako natatakot. Para din tao din yung feeling ko ba? Hindi naman ako takot sa kanila. Kaya lang, ko na bakit every time akong nagko-confess sa pare na to, yung third eye ko, kasi nilinaos ko na siya, Father Bago, pagkatapos nung nag-confession ako sa isang pare dito na African, tapos noon, nag-renounce naman ako. Tapos, nag-try na naman ako ulit ng confession sa Father na siya yung napakasal sa amin sa simbahan, Father, kasi yung kasal namin dyan sa Pilipinas, hindi kasi sa Katolik. Kasi yung process noon, kasi Father, yung purpose lang namin is mabilis yung process ng papers. Kaya pangit yung yung impact sa amin dalawang pagka nangyari, ang daming trouble, Father. Tapos nung na-bless naman kami ng pare na to na ng Italiano, opo, siya din yung nagbinyag sa asawa ko ng Katoliko. Opo, kasi nag-Katolik na rin yung asawa ko, Father. Tapos yung ako po yung nag-share sa yung naoperahan ng mayoma, Father. Tapos yun nga, nag-confess ako sa kanya. Wala pa naman pong nararamdaman nun. Kaya, may ibang grasya. Yun na nga po, Father. Nagtataka lang ako at saka nag-aalala kasi bakit ayoko na nga magpang-confession dun sa pare namin na Italiano kasi baka 3 times nangyari
na-open yung third eye ko. And rin-announce ko naman, at saka yung pala, Father, yung libreta ng lolo ko, hindi pa rin, ayaw nilang bitawan ng pamilya ko sa Pilipinas. So, contaminated pa rin po ba kami? Kasi, parang nalili na. Taga saan ka ba, kapatid? Sa Panabo po, Father. Nakapunta po kayo doon. Unang-una, hindi yan madali din na ma-close agad. No, mas mabuti na makatikize dahan-dahan, hindi makuha yan sa isang explanation lang. Dahan-dahan ma-explain dahil may kapangyarihan yan, kapatid eh. So doon ma-attach yung mga ninuno natin dahil may kapangyarihan talagang taglay. And then may mga accompanying spirit pa. So kailangan makatikize yung buong pamilya mo, and then hindi yan mawawala agad. So ang gagawin nila, parang hindi ka napupunta sa pari, gagamitin nila lahat. No? Sabi dito ito yung dinidiscuss ko kanina, sabi dito ni Father Sikia, a number of saints have stated the reality that the devil does not harass his own. Take note, the devil does not harass his own. Only those he sees as getting away from him. So kapag lalayo ka sa kanya, hiharas ka. So, ano ang punto ng demonyo? At dami ako sumasabihan, alam mo, every time na nagdi-deliverance ako, yung Kung makauwi ka sa Pilipinas, kapatid, mas mabuti na makabisita ka sa office natin para ma-process ka at matulungan ka namin. Pero just activate your faith. Just activate your faith, not your kasi fear. yung sense na bata pa ako, Father, may diferensya yung tenga ko sa right ear. Nung nakapagkuha ka ng online blessing sa'yo, Father, yung oil at saka water, yung iniisip ko oil lang. For many 3 years ata, Father, iniisip ko, try ko kaya yung water. Father, just ko, hindi ko ni-expect, medyo ako nag-react, nawala ako, biglang lumikot yung mundo ko sa holy water. Pinatakan ko lang ng water yung tenga ko. Sabi ko, buti na ginawa ko siya. Nasa bahay na ako, tapos na ako, hindi ko ginawa sa trabaho na ako. Kasi siguro mga 3 minutes akong medyo gumalaw talaga yung mundo ko. Sabi ko na, ano ka to? Sabi ko, gusto ko sanang sumigaw sa asawa ko. Sabi ko, hindi kaya ko to. Ayaw kong sabihin na nagagalit. Kaya reaction. Sabi ko, ito, nagsaself-deliverance ako, Father. Patayo po. Tumatayo? Siya, yes, Father, kaya magkulay na ko na ako. Sabi ko, huwag mo na kasi baka bukas, lalo naman kulay na po. Hindi ko, Father, nakakaloko. Yung sa deliverance ko, sabi ko, natatakot naman akong i-deliverance yung mga anak ko. Tsaka, kasi open, kasi yung nangyari nga sa akin, di ba, na open yung third eye ko sa parin na inaanak ko, nilapitan na confession. Baka, Father, baka mamaya ma-open yung third eye ng anak ko, baka mahawa. Yun ang iniisip ko. Tama po ba yan, Father? Una-una, kapatid, itong sinabi ni Father Sikia, kapag the more he harass us, patunay yan na lumalayo ka na sa kanya. A number, sabi dito, the devil does not harass his own. Only those he sees as getting away from him. Then lumalayo ka na sa kanya, lumalapit ka na ni Kristo. Para hindi ka na pupunta sa confession, gagamitin niya yung kapangyarihan niya. Sabi mo kanina, mabuti na lang hindi na ako magkumpisal sa paring iyan. Dahil yan ang gusto ng demonyo. Medyo nagtapong ko tuloy yung pare na yun kasi close. Kasi kami open siya sa bahay namin. Father, pagka may okasyon, dito ka muna, kumain ka muna. Takot ka na sa pare, diba? Pero yun ang paraan ng kaaway natin.
Dahil hindi niya gusto yung, hindi niya gusto yung Father, presensya ng pare. and every time, Sis? at saka Father, may isa pa po, every time po ako nabibili-deliverance, opo, bakit po nawawala yung isip ko, nawawala talaga, Father. Alam mo, ginawa ko, nag-i-stop muna ako. Ini-stop ko muna siya. Bakit hindi ko siya mabasa? Nakikita ko sa mata pero hindi ako marunong magbasa. Ano yun, Father? Retaliate din po ba yun? Pinigilan ka, nag-react ka na, no? So, mas mabuti na kailan kayo uuwi and then communicate kayo kay Brother John para ma-practice namin kayo. Okay? And then natutulungan ka namin. Okay? Opo, sana ko po this year matuloy na sana makauwi. All is well. Kami lahat And then continue to go to the sacrament. Opo, Father. Continue to pray, especially the Holy Rosary. Napakatapang mo. Dahil sa yung Father, lumalakas yung loob. Wala akong pakialam kasi sa kumpanya namin, Father, may share lang ako sa loob. May isang Brazil na lalaki. Tapos sabi niya, since birth daw siya, talagang parang siyang kinagat ng lampinig. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, allergic ito since birth, nandito na sa akin to. So may dala ako ng holy oil, Father. Hindi ako prayer protection. Binigyan ko siya. I-try mo to. Nang nilagyan na niya yung mata niya, Father, talagang nagwala. Na-shock siya? Bakit? Father, mainit daw. Ang init niya pa, Evelyn. Sabi ko, ano yan? Holy exercise oil yan. Sa Catholic natin yan. Sa religion namin sana. Bakit mainit? Alam mo po ba yung Father? Simula nung hindi na lumabas na yung allergy niya sa mata, hindi na mamaga. Kaya 2 days po siya, Father, ang pangit ng tsura niya, umitim. Sabi ng kasama ko, ano ba yun? Sabi ko, ano yung holy oil na exercise oil yun? Bakit ganun yung reaction sa mata niya, sa mukha niya? Umitim, pero after 1 week, Father, nag-lighter naman siya, bumalik siya unti-unti. Hanggang ngayon, hindi na bumalik, hindi na talaga nag-aano yung normal na yung mata niya. Opo, Father. At saka isa na lang po yung... By birth yung sakit niya sa mata? Yes po. Yes po. Ngayon, normal na siya. Birth, ngayon, normal na. Sabi ko... Yung mata niya ay namamaga? Umaga-umaga. Parang kinagat ng lampinig, Father. Yung lampinig, di ba? Ganon siya pagka nag-a-attack na yung allergy niya. Pero ngayon, kasi normal na. Kasi yung allergy nasa mata. Normal na. Inano ba naman, bakit umitim yung mukha ko yung sa oil mo? Sabi ko, ewan ko sa'yo. Hindi naman, oil lang naman yun. Yun, blessed pa yun, ha? Ayoko daw na wala yung allergy mo. Sabi ko sa kanya. Pero hindi na bumalik yung allergy niya ngayon. Hindi na, Father. Ano yun? Every month yun? Ano po? Every month yun? May allergy siya? Hindi. Biglaan na lang. Alimbawa, sa 3 days, 2 days, 1 day, bigla na lang lalabas, Father, yung allergy niya. Since birth daw yun, may allergy siya. Nagula na awa ako ba? Kinuha ko, itry mo kaya to o itong oil na to. Tapos ako na naglagay sa kamay niya, pero hindi ako naglagay kasi baka makita ko anong isipin. Ilagay mo lang, nilagay ko na naman siya sa... Napasok siya. Nilagay siya. Sabi, ang init. Sabi ko, bakit mainit? Sabi ko, bakit mainit? Sabi ko, sandali, hinihiwakan ko siya. Sandali, bakit mainit? Sabi, mainit. Sabi siya. Yung pinainom mo. Hindi naman maanghang yun. Tapos, nung umaga kasi yung Father, nagkagulo kami. Kami nagrupo. Nag-react na siya. Sabi niya, sabi ko saglit na, huwag kang sumigaw dyan sa, ano ba yung binigay mo sa akin, maanghang? Babae siya? Lalaki po, lalaki. Malaki pa, sabi ko,
saglit lang, sabi ko, na yung retaliate ko, Father, alauna, as bato ko. Ay, yan na, retaliate na. Ako, na-retaliate ako ng Father. Tumawag ako bigla kay Sister Hilda. Sister Hilda, ano po bang prayer ng retaliate? Sabi ko, kasi nangyari dito sa kasamahan ko, hindi ako nakapag-prepare ng prayer, ng protection prayer, basta binigay ko na lang. Tapos hindi ko, first time ko yun, Father, nagbibigay ako dito eh. Sabi ko, try nyo to. Try nyo to. Nakatulog ka sa kanya. Ngayon, kumusta na siya? Wala naman siya appreciation. Kaya ako po, ang laki ng appreciation kasi hindi na lumalabas yung allergy niya eh. Nag-a-absent yung Father pagka inatake siya sa niya. Praise the Lord. Sa allergy. Sabi ko, ayaw ko yun. Sabi niya, basta umitin yung mukha ko, hindi, pilitin mo lang. Okay na nga yung mata mo, hindi na lumalabas yung allergy mo. Talagang Father, wala, maglalakad siya naka-taas noo. Kasi half na lang yung nakikita niya. Nung naglagay na siya ng uwet, opo, naka-ano pa yung noo niya. Sabi ko, ayaw mo no, tignan mo. Okay na yung mata mo, hindi ka na nag-a-absent. Sabi, hindi. Umiinit eh, umiinit. Sabi ko, ipilit mo lang kasi ang dami mo kasi siguro mga ginagawang kalukuhan sa buhay. Ginojoke ko na lang, Father. Dito, tapos yung aso din pala, Father. Yung aso ng kaibigan ko. Nag-try lang ako, Father. Yung mata niya, medyo may cataract na kasi. Nilagyan ko lang siya ng konti ng oil. Nagulat ako biglang, ikot. Ang likot. Sabi ko, hala, nakakita. Sabi ko na, kasi ni Honjin, yung may-ari, sabi ko, sandali yung aso mo. Umiikot, tumatakbo. Nilagyan ko ng oil yung mata, Father. Sabi ko, ano po na? Sabi ko, mamaya at ano po experience sa Holy Oil para dito patuloy ka mag-share sa mga sacramentals, kapatid. Katikais mo din sila. Nandami ko na experience dito, pati asin. Nagbibigay din ako sa kasamaan ko, sumasakit na yung tiyan nila. Kainin mo lang konti lang. Nawawala naman daw. Doon po talaga nakaka-amaze, Father. Salamat sa Panginoon. Salamat talaga sa Panginoon, Father. At saka salamat po sa inyo kasi napakatapang mo, Father. Ang dami na. Kasama natin ang Diyos eh. Bakit tayo natatakot? Okay na ba yung Evelyn? Opo, yun lang po, Father, yung katanungan ko sa yun nga sa pare. So, patuloy ka lalapit sa pare. Ha? Huwag kang bibigyan. So, ibig sabihin, Father, wala ba yung contaminate doon sa nangyari na... Hindi. Lumapit ka sa sacrament eh. Yung demonyo na dahil sa mga occult involvement ng inuno mo, ang nag-react. So, patuloy ka. Patuloy ka lumapit. It is a sanctification para sa'yo. Okay. Thank you po, Father. Thank you po so much po sa nakapasok po ako ngayon. God bless. God bless din po sa lahat. Merry Christmas, ha? Happy Okay, New Year. thank you sa iyo, Ma'am Evelyn. Maraming salamat. Napakapa tayo doon. Okay. Alas 9 na, bro. Alas 9. Wala nang tanong? Oo, mag-bless na ako. Sige. Naman, may bukas pa eh. Sensya na po. And then, kaya magpatuloy, ha? Napahabas, Ma'am Evelyn eh. So, ang daming nood sa atin sa YouTube. 800. Binibigay pa rin Darwin para sa kanyang sacramental blessing, tsaka yung mga chok po ninyo, pakiready na rin po. Okay, maraming salamat po. Sana po ay meron kayong natutunan sa isang oras natin na tanungan portion. Okay? At silang Brother John daw magpatuloy ngayon, kasama ninyo.
At okay mo alala, sisikapin ko every Sunday. Dahil pag nandun ako sa parokya, ang daming mga pastoral call, sick call. So, minsan ay hindi ako maka-on time. So, ngayon, i-bless natin yung inyong mga religious items, ha? So, kita ninyo, kahit online, no? Napapaso pa rin yung mga nag-react pa rin, di ba? Yung sinasabi ni Sister Evelyn. At salamat sa Diyos ay, just imagine ha, yung olive oil na na-bless na online, napaso yung kasama niya at umitim. Namamagay yung mga mata. And then, sa paglagay ng oil, ay naging itim. And then, hanggang ngayon ay hindi na bumalik naging normal at hindi na bumalik yung allergy niya. So, makataba ng... Father, hanggang sa Japan pa. Sa Japan pa. Alayo. So, gagamitin natin, Brother Angel, yung social media, di ba? Layo na naman. Layo, no? Very inspiring, mga kapatid. So mag-bless na tayo. Napatuloy lang tayo, mga kapatid. Kahit may mga tao na hindi pa nakaintindi sa atin, kasamahan pa natin, ipagdasalan natin. At hindi tayo mawalan ng tamaluya, no? Continue to be inspired by the teachings of the church and by the religious experience of the people of God. Amen? So, patuloy tayo. Mag-bless tayo sa asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, with the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use you, in whatever place you are sprinkled. May phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting guide, humbly we implore your boundless mercy, that you would thine your goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Yung salt niyo ay holy and exorcise soul. Sunod nating i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, the world be far. O God of man's salvation, thus dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element. We consecrate your manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace. Freed from baneful needy snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that worldly in be banished, so that you may possess the well-being they seek. In calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary,
who overcome the fierceness of the enemy, he boldly put them down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the due your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, deriving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. O Lord, heed my prayer, and let my cry be heard by you. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement please you to regard fully, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, from all infirmity, and all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image, redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. Isunod natin yung chalk ninyo, no? By the way, nasa timeline ko po yung paano natin i-bless yung bahay ninyo, yung tatay, pwede maka-bless ng bahay nila using the Epiphany chalk. Okay? Nahanap ko muna yung prayer sa blessing. Yung chalk ninyo, ha? Saan yung chalk ko? Nawala. Nandito pala. I-bless po ito. Ayun. Saan ba yun? Nandito. Okay? The blessing of chalks on Epiphany. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Bless, O Lord, this creature chalk, to render it helpful to men. Grant that they use it in faith, and with it inscribe upon the entrance of their homes the names of your saints, Caspar, Melchior, and Balthasar. May through their merits and intercession enjoy health of body and protection of soul through our Lord Jesus Christ. Amen. Pwede nyo yan gamitin bukas or ngayon. Natapos natin i-bless yung chalk ninyo. Sunod, incense, candles, cross, crucifix, Bible, scapulars, bells, handbook, all religious rosaries, all your religious items in your hand. General blessing ang sunod. Sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism.
Thine the truth and blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted European people and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, may intangible spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, our Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So nating gawin, anointing of senses ako sa inyo, ha? Ito po ay sacramentals. Hindi po ito sapat. Go to the sacrament po. No, to your priest. Huwag kayong umiwas sa pari ninyo. No. Continue to be with your priest. To accompany with your priest. Because all priests are healers. Only the priest can administer the sacrament, ng kapatid. So, gamitin nyo yung holy and exorcise oil, ha? I-consecrate ko yung mga senses ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, who made heaven and earth, help your servant to wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noo ninyo using the oil. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts ng inyong mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating mga ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang ating kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga pa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Amen. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is God, and whose most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them. The spirit of oppression, the spirit of illness, the spirit of obsession to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Brother Jando, kayo na magpatuloy, Brother Jando, ha? Okay. Thank you, Brother Darwin.
Salamat, Brother Jando, Brother Angel, Brother John Ree, Brother Romel, Brother Romer, at si Sister Gilda. At sa lahat ng Brother Angel, at sa lahat ng mga punto per punto YouTube channel natin. By the way, mga kapatid, magpasalamat lang ako personal sa inyo. By the way, yung mga papasok sa public account natin sa PNB at sa GCash, alam nyo, tinutulong natin yan sa evangelization. Hindi po yan pa sa akin. Walang makukuha yan sa personal ko. Dahil yung finance council natin ay illiquidate tayo. No? Public account natin yan. At this week, magbabayad na tayo. May additional tayo na seminarista. From 16 to 17, may isang seminarista na nag-communicate sa atin na hindi na siya makapagtuloy dahil wala siyang benefactor. So, sabi ko sa kanya, problema ng Diyos yan, no? Pasok ka lang dyan. And then, yung pinadala ninyo ang itutulong natin. So, this week, babayad tayo. Ang babayad natin is 60,450. So, yun po ang babayaran natin sa hindi ko kaya ako lang mag-isa. At sana po matulungan natin sila ng kapatid. And then, si Father Albert Aldia, nagpasalamat sa inyong lahat po. Dahil sa tulong ninyo, every third week of the month, magpadala tayo ng 26,000 para sa Catholic School. Father Albert Aldia sa Diocese of San Carlos po. Isang kasama natin na exorcist. So, yan po. Doon po tutungo yung pinadala ninyo. Hindi po yan para sa akin po. No? Kahit piso po wala akong magastos dyan. And then, tinutulong natin sa evangelization sa mga taong 100% ina-align nila, lalo-lalo mga CFT na wala ng trabaho, tinutulungan natin. Every week po, pinadalhan natin. So, higit po sila sa 10. So, sa pinadala ninyo, ako po ay personal lang po kasalamat sa inyo. At humingi po ako para sa kanila, hindi po para sa akin. Hindi po yan para sa akin. And then, evangelization natin, every month po yan. Okay? So, maraming salamat po sa inyo at to God be the glory po at sa inyong kabutihan po. Maraming salamat. And then, meron ding wala ng bahay na kumukontak sa atin. Sana din matulungan natin. So, bigyan natin ng bahay, mga more or less, mga 100,000 siguro. Magtipon pa tayo. Depende sa biyaya ng Diyos na depende sa generosity ninyo. Kasama natin na si FT yan. And then, ipakita ko po. Si Jando na lang magpakita sa bahay. Brother Jando, i-remind mo ako. Sa bahay nila, ipakita mo para makita nila. Yun, siguro, every semester, meron tayong matulungan na pabahay, no, na mga kasama natin. So, hindi lang tayo nagsasalita dito, nagtutulungan. No? So, isisend ko sa iyo, Brother Jando. Ipakita mo sa kanila yung bahay, ha? Ikaw na lang magpakita sa kanila, Brother Jando. Yan okay. Po. This semester, matulungan natin. Siguro, malaking tulong na yon, yung mga 100,000 na simple na bahay lang. Yung seminarista na lumapit sa atin, yun ang tinutukoy ko. Ang pangalan niya ay si... teka muna, ha? Pangalan niya ay si Ray Vincent, taga Maribuhok, no, Maribuhok, Bujol. Tingnan ko muna yung chat ni Brother Lord, no? Si Brother Lord yung nag-chat sa akin. Yung president natin nandun na sa seminaryo, sabi niya, Father, tulungan naman natin yung kapatid natin. Then hindi siya magpapatuloy. Ang kanyang edad ay 22. Si Vincent de la Piña, birthday niya November 26, 2002. 22 years old. Address San Juan, Poblacion, Maribuhok. So ito yung pang-17 natin. No? At isisend ko sa iyo, Brother Jando, yung bahay nila na Brother GD. Pakita mo ngayon, Brother Jando, ha? Yung bahay nila. And then, before and after, pakita din natin kung meron ng darating na tulong para sa kanila.
lilipat daw sila ng bahay. So, wala na silang bahay ngayon. Excuse muna. Paano ba ito ma-save? Save ko muna. Simpleng bahay lang. Dahil sabi ni Brother Lord, kanina nag-message sa akin, Father, hindi ba natin matutulungan? So, sige, papasukin mo lang yan. Problema na ng Diyos yan, no? So, Brother GD, sinisend ko na yung ibang picture, Brother Jando, sa'yo. Tingnan mo, hinihintay ko. Ito yung bahay nila. Okay. Nasend ko na, Brother Jando. Okay, pakita natin sa yung... And then, lilipat pa daw sila ng ibang lugar. So, babalik sa... Kahit every semester, meron tayong matulungan. Tulong-tulong tayo. At hindi na yan mabagyat kapag tayong lahat. Okay, Brother Jando, maraming salamat sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan ninyo. Fight ni Maria, the tax FD with a humble heart. Amen? Amen. So, ito na po, pagkita po natin ito sa screen natin yung pinadala ni Father Darwin. So, mga kapatid, nag-exit na ako sa live natin. So, pasalamat na lang ako sa nandito, no? So, hindi ko na mabasa ang daming comment ninyo. Pasalamat na lang ako sa mga generous natin sa gabing ito, mga generous na mga star senders. Si Marife Kiken Villarin, salamat po sa generosity mong kapatid, napadala ng 50 stars. Si Dina Alza, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Bago po itong dalawa, no? Si Ronald Siwagan, lagi na ito, nagpadala ng 50 stars. At si Rooney Kong Lauco, no? Bago ito, 100 stars. Salamat po sa generosity mo, kapatid. Si Ryan Fury Caparas, no, bago din ito, nagpadala ng 50 stars. Si Ate Chuna Pao Nase, thank you, Father Darwin, bago din ito, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Layuhan Anile, Father, bago lang natatapos, kapatid, nagpadala lagi ito, no, 50 stars. Salamat sa generosity mo, kapatid. Si Teresa Pasco Bulang, wow, no, very generous, umaabot ng 500 stars. Salamat po. Si Rooney Colangco, additional 100 stars. Nagpadala siya kanina ng 200 stars na yung pinadala niya. Salamat po sa generosity mo, kapatid. Si Stella Su, bago ito, no? Salamat po sa generosity mo. Umabot ng 100 stars ang pinadala niya. Si Joy Alfanta Fernandez, lagi ito, padala sa atin ng 50 stars. Salamat po sa generosity mo, kapatid. Si Imper Rabasano, 50 stars. Salamat, sister. Si Victor Tangkay Chavez, nagpadala din ng 50 stars. Salamat, brother. Lagi ito sa generosity mo. May incheck dito na hindi ko mabasa. Padala ng 99 stars. Salamat po, kapatid. Si Army Parahes, walang absent ito. Every time mag-live ako, nandyan. Salamat sa generosity, sister. 50 stars. Si Joyce Cornopio Bihik, nagpadala ng 50 stars. Salamat po, kapatid, sa generosity mo. Si Elisa Agot Tabalina, bago ito, nagpadala ng 50 stars. Salamat po, kapatid, sa generosity mo. Si Scriber Crystal, no, wow, umaabot ng 600 stars. Salamat, kapatid. You are so generous. Si Philip Flores, salamat tayo, bago ito, nagpadala sa atin ng 50 stars, no? Si Auntie Doy, bago din ito, nagpadala sa atin ng 99 stars. Salamat po, bagong star senders natin. Si Gina Guevara, lagi ito, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Evelyn Pambe, nakapadala natin ng 50 stars. Salamat, Sister Evelyn, sa generosity mo. Si Divinia Manatad Beltran, wow, very generous, nagpadala sa atin ng 500 stars. Si Big Ray Reyes, salamat, bago ito, nagpadala sa atin ng 55 stars. Salamat po, kapatid, sa generosity mo.
Sister Ami Naelga. Wow, very generous. 200 stars. Victor Tangkay Chavez, happy Three Kings Father, no? Additional 100 stars. Salamat, Brother Victor. Si Tess Karen Ibanez, salamat po. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po sa generosity ninyo. Si Lynn Tapaw, nagpadala ng 50 stars. Si Sheila Love, wow, very generous. 200 stars. Si Aiden Marantes Clemente, 50 stars. Salamat po, kapatid. Si Ricky Thirds, padala, bago ito. Napadala ng 50 stars. Si Bernard Baribar Sabal, 50 stars. Si Gladys Santili Pinili, lagi ito. Napadala ng 100 stars. No? Salamat, kapatid, sa generosity mo. Si Adeline Uka, 100 stars. Salamat, kapatid, sa generosity mo. Si Army Parajes, 50 stars. Salamat po, kapatid, sa generosity mo. At merong dumagdag si Matthew Timothy Havana. Nagpadala ng 99 stars. Salamat po. Si Bernarba Ibar Sabal, 50 stars. Salamat po. Si Jocelyn Palmeras, wow, nagpadala ng 500 stars. Salamat po sa generosity. Grabe yung generosity ni Sister Jocelyn Palmeras. And then si Jonathan Istoke, nagpadala ng 50 stars, no? Salamat sa inyong lahat, no? Alas 9:30 na para makatulog ako. Exactly 10. Ang sarap makagising kapag makatulog tayo exactly 10, no? Si kapatid na Meka Cantunes Nistal, salamat po sa generosity mo, kapatid. Father, sa Gcash na lang ni mo magpadala ko, kaya wala pa'y anak stars ang pinggan yan na pariche. Salamat, Sister yan. Si Maricel De La Cruz. Si Helen Villegas Larida, 50 stars. Si Maria Ampado. Sayang wala ti ka nakita katong nakabisit ka diri sa mga prosperidad ng Charles Clement siya. Maraming salamat po sa inyo, ha. At mag-ingat po kayo. Patuloy tayo na magbigay sa ating sarili sa Panginoon at sa kanyang simbahan. Fight Team Maria, Tatak CFT with a humble heart po. God bless.